Marami pa pong upuan dito sa harap, oh. Meron pa po dito. Ready na po ba kayo? Chris, ready ka na? Chris? Hindi ako lang. Tinatanong ko kung ready ka na. Mukhang ang isip mo, mukhang bago ko magpatuloy, welcome muna natin si Mami Rose. Welcome po si Mami Rose. Welcome po kayo. Welcome po. Bago ko magpatuloy. We are happy to see you. Happy to see you po. Okay? Happy to see every one of you. Amen? Amen. So, ang ating pong topic ngayon ay pagpapatuloy natin tungkol sa prosperity. Prosperity. Maliwanag na po ba sa atin ang ibig sabihin ng prosperity, kasaganaan, tagumpay? Maliwanag na po ba? Please, one word. Anong ibig sabihin ng prosperity sa Bible? Ha? Maging kawangis ni Jesus. Nagtatagumpay ka, ang iglesia ay lumalago, umaasenso tayo kapag ang buhay ng mga tao ay nagiging kawangis ni Kristo. Yun po yung tunay na paglago ng iglesia. Yun po yung tunay na paglago ng buhay natin. Yun po yung tunay na asenso. Na umaasenso ako sa aking relasyon kay Kristo. Kumusta po kayo? Kumusta ang relasyon mo kay Jesus? Huwag mo sasabihin, pareho lang, gaya ng dati eh. Kung ano yung 2025, ganun pa rin. Hindi ko pwedeng ganun. Dapat, eto, lumalago kahit pa paano lumalago ako kay Kristo. Lalo kung nagiging mahal ang Diyos. Amen! Lalo niyo po ba nagiging mahal ang Panginoon? Lumalago ba, kapatid? Excited ka bang sumamba sa Kanya? Amen! So I would like to comment yung pinost ni Angie sa LGCC, ano? Okay. So, parang ini-endorse mo yung church doon eh, no? Ini-endorse mo si Jesus Christ. Nabasa niyo po ba yung GC? Baka naman GC, GCAS lang tinitinan niyo kasi. Tingnan niyo yung GC natin, ha? GCAS. Okay. I am, napakahalagang word ng I am. May encounter po niyo yan sa mga podcast or etc. I am represents the impartation of God in us. Okay? Yun po yung tinignan natin last time sa John 17, 22, 23, and 24. Tingnan po natin. Sa mundo, Chris, pag sinabing tagumpay, pera pinag-uusapan. Sa Biblia, ang pagkakamukha mo kay Kristo, yun ang tunay na tagumpay. Pero kasama na pera doon, pagdating sa dulo. Amen? The impartation. Glory is the I am. Glory is the God Himself. Niligay niya sa'yo. Kaya nasabi ko last time, wow, anong klaseng tao ka, tinitirahan na ng Diyos. Kaya huwag mong iisipin ang sarili mong ordinaryong tao ka lang. Dahil meron kang Diyos sa iyong buhay. Ha? Kaya mo bang i-describe ang sarili mo? May Diyos ka, Leo? Kaya mong i-describe sarili mo? How would you describe yourself? May Diyos ka. Toto, paano mo i-describe ang sarili mo? In one word, paano mo sasabihin ng sarili mo? How would you describe yourself in one word? Joke ikaw. Ha? Safe? Yun lang ang description mo sa sarili mo? May Diyos ka, safe ka lang? O, yun lang. One word lang, yun ba yung word mo? Ako, meron ko isang word. Huwag kayong gagaya, ha? Alam nyo kung describe mo sa sarili ko? Gusto nyo marinig? One word, hindi yan! Hindi yan! Wow! I am wow! Ikaw, ano? Ikaw, Ernie, ano describe mo sa sarili mo? Ha? Blessed? Ikaw, Kevin?
Jackie? Ano? Holy, joke lang. Di ba? Ikaw, sana, anong describe mo sa sarili mo? Wow! Matagumpay, di ba? Okay. Ngayon, niligay ng Diyos ang kanyang sarili sa'yo. Kaso, yung letter A wala eh. Dapat ma-activate. Kaya yung activation of the I am of God in you, you have to be awakened sa katotohanan mo. Recognize kung sino ka. Pag hindi mo naintindihan kung sino ka, kung ano yung tingin ng tao sa'yo, kung ano yung sinasabi ng asawa mo sa'yo na matagal ng panahon, kung ano yung sinasabi ng nanay mo sa'yo, wala ka talagang kwentang bata, wala ka talagang asenso, o yun lang ang utak mo, uyong ka. Hello? Activation is gumising ka sa katotohanan kung sino ka sa ngayon sa pagkagawa ng Diyos sa'yo. Pag hindi ka nagising, manatili kang tulog, wala. Hindi magkakaroon ng katotohanan ang success. To be awakened, to be aligned, and to assume, ipamumuhay mo yung I am. Nakakalungkot ako nagtuturo dito ng I am, nagdideclare, pero walang nagdideclare. Kukunti pa nagdideclare dito pagdating sa umaga, I am prosperous. I am wonderful. Ginagawa mo na ba yun, Ella? O, kita mo na, ginagawa niya na. Ito mo nga, napaka-wonderful eh, o. Di ba? Mararamdaman nyo kakaiba pag dinideclare niyo yun eh. Gusto ko yung dalhin sa ganung klase ng atmosphere. Kasi sometimes, sa ating mga pagkukulang, hindi tayo nagkakausa ng Bible, ang dami nating pagkukulang, parang hindi natin kaya sabihin, Lord, I am holy. Hindi mo kayang sabihin yun eh. Kailan mo hihintayin kapag perfect ka na, saka mo sasabihin holy, hindi mangyayari yun, kaya hindi maganap-ganap yun eh. Di ba? And then last time, nag-close tayo doon sa last verse 24. Activation is verse 23. Ngayon balik tayo sa verse 24. Dito po tayo magpo-focus. Verse 24. Basahin po natin to. Father, I will, pakilakas po, that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Gusto kong tinan yung sinabi niyang, Father, I will. So meron po siyang sinasabi sa Ama. Si Jesus ay nananalangin. John 17 is the true Lord's Prayer, not Matthew chapter 6, Our Father who art in heaven. That is not the Lord's Prayer. It is a prayer taught by Jesus Christ to His disciples. But the Lord's Prayer is John 17. Hindi the Lord's Prayer yung Matthew chapter 6, Our Father. Ang maganda lang po doon yung sinabi na, Thy will be done on earth as it is in heaven. Nawa niya? Okay. Focus tayo. Merong definition ng success na common na naririnig ko. Ang katuparan ng kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hello? Pag nag-asawa ka at natupad ang kalooban ng Diyos, napang-asawa mo ang kalooban ng Diyos, wow! Congratulations! Pero pag nag-asawa ka ng hindi kalooban ng Panginoon, condolence. Ganun lang yung masimple. Tama niya? Kaya ang pinaka-obsession dapat ng Kristiyano, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Alam niyo, sila Elmer, naghahanap ng kalooban ng Panginoon eh. Kung saan silang church. No? Mukhang may leading ata ang Panginoon sa kanila dito. Galing pa po ng Project 8 yung mga yan. Ngayon kasama nila ang nanay ni Rosel. Kalooban ba ng Diyos na nandito ka?
Ang hirap naman nung galing ka ng Santa Rosa, si Eddie galing ng Santa Rosa yan eh. Nakamotor yan, magkasawang yan. Tapos di pala kalooban ng Panginoon nandito kayo. Di ba? So ang sarap na ang church na pinupuntahan mo at mong doon ka. Di ba? Kaya umaabot tayo ng ilang taon kasi alam natin yung church natin. Amen? Ito ba yung church niyo? O pinag-pray niyo pa? I will. Okay. Si Jesus may prayer request sa Father. Ano yung prayer request ni Jesus Christ dito? Na yung binigay mo sa akin, sino sila? Kasama ka ba doon? Ninang Bes, kasama ka? Ikaw, Susan, naniniwala ko bang kasama ka doon? Yes. Yung binigay mo sa akin, na sumampalataya sa akin, Lord, ang gusto ko, anong gusto ni Jesus? Na sila, dumuon sila kung saan ako nang duroon. I want them to be with me. Gusto ng Lord, makakasama ka niya. So that you will behold His glory. Kaya ang theme po ng message natin ngayon is beholding the glory. Okay? Atin po munang balikan ang ibig sabihin ng beholding the glory. Anong ibig sabihin ng... Kasi ang prayer niya, upang makasama ko sila at ma-behold na yung glory ko eh. May tanong ako, naintindihan niyo ba ito? Hindi ba? Naintindihan na? Oo, galing ha? Ang tanong, answered prayer ba si Jesus sa'yo? Kapag hindi ito natupad sa buhay mo, you are a disappointment and a frustration to Jesus Christ. At hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos, frustrated ka rin. Hindi mo yung nagagawa ang kalooban ng Panginoon eh. This is very, very important. Very urgent prayer request of Jesus Christ. Gusto ko yung sumampalataya sa akin kung saan ako nandoon, nandoon din sila. Nandun ako sa church pag Sunday, dapat nasa church ka rin pag Sunday. Aray, madalas akong wala dyan, Pastor. Wali hindi ka tumutupad. Amen? Okay. Anong ibig sabihin ng beholding the glory? Alam niyo ba ang pinakagusto ng Panginoon? Yung beholding the glory by implication. Pag sinabing implication, di ba yung M? I am. Ano yung M? Sinagot ka na last time yan eh, ni Jana. Ano yung M, Jana? Money? Ano yan? Ano yan? Meditation. Ha? One of the greatest desire of Jesus Christ, the grandest desire, is for you to behold Him. It means for you to meditate about Him. Joshua 1:8 is one of the greatest verses in the Old Testament. Meditate day and night. Look at the urgency. Look at the gravity of the commandment. Meditate not only once in a while, not only every evening and morning, but day and night. Why? It is urgent. That's why. Meditate day and night. Urgent po yan. Balikan natin yung 24 kanina. Next Sunday po, si Brother Juki will preach. Okay? Kaya sasamantalahin ko po ngayon ang aking gustong sabihin. Babalik pa ako ng karugtong po nito. May karugtong pa po ito sa first Sunday. Lord's Supper natin sa first Sunday. So next Sunday is 25? Tama? Next Sunday? Okay, so Brother Juki will preach. Nakita niyo yung prayer request ni Christ? Pag merong gusto si Christ, pag sinabing will sa Bible, will ni God, this is the will of the Father, this is my will, sabi ni Jesus Christ. Wow. Wow. Stop, look, and listen. Okay? Behold. Now, bago ko magpatuloy, tanong ko po kayo. Do you always go where Jesus is? Second question, do you behold Him? If not, Christ is not answered. You are not answered. He is not yet answered in His prayer.
Pwede ba kayo mag-decide? Lord, gusto ko masagot yung prayer na yan. I will behold you and I will always be with you wherever you are. Would you like to answer that prayer? Would you like yourself to be an answer to the prayer of Christ? Would you like, kung wala kang interesado, ewan ko sa'yo. Kasi pinag-uusapan natin, will ni Lord eh. It is His will. Father, I will. So definite, Lord, this is my will. That these people that you gave me, I want them to be with me. Ang ibig sabihin po ng beholding the glory and spending time with Him, 24/7 po ang ibig sabihin niyan, hindi na kaya i-perfect yan. Ibig sabihin niya ay fellowship, bonding, worship. Alam po, na-capture lang ni Diego kanina, ganda ng prayer ni Diego kanina sa aming devotion, no? Na hindi ka mawaglit sa aming isip. Di ba? Diego, marami bang kasama kong babae sa trabaho? Ang dami? Ang dami, pero ang isip mo hindi mo sila iniisip. Kahit iniisip ka nila. Ayun ang akin. Ang ganda ng friend, ang Lord, sana hindi ka mawaglit sa isip namin. Wow! So yun po yung gusto ng Panginoon eh. Ayaw ni Jesus na mawaglit siya sa isip mo. He is a jealous God. Okay? Ano yung sabihin ng behold the glory, the implication? Meditation, to contemplate, to celebrate the presence of Jesus. That's one thing that I do every morning in my life. I celebrate the presence of Christ. More than anything else, I celebrate Jesus. I celebrate His presence. And you know what? I am not waiting for anything greater than Jesus Christ so that I will celebrate more. Christ is more than enough for you to celebrate every day, not only during your birthdays, not only during your anniversary, not only during Christmas days. Every day of your life, Jesus deserves to be celebrated. Do you celebrate Jesus? Nung last Friday, pumunta ko sa bahay nila Dennis eh. Pagdating ko doon, nagse-celebrate si Mama Lu eh. Ewan ko lang kung doon lang tayo na yun. Lagi ba? Sumasayaw siya, umawit siya. Di ba? Oh, bloody. And then, joke lang. Praise a song. Worship song. Umawit siya. So, I like what you're doing. You're dancing, celebrating Jesus. At least nalilimutan niya si Hiner. Amen? Panandalian lang. Okay. That is what we mean by beholding the glory. Beholding is contemplating. Minamalas-malas mo ang beauty ng Panginoon. Pinagpupulay-pulay mo ang kanyang ganda. Yun po yung ibig sabihin po sa Psalms 27 verse 4. Ginamit ni David ang word na behold. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold. Malas-malasin ko ang ganda ng Panginoon. Paano nyo makikita ang ganda ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang mga ginawa, sa buhay mo, gandang ginawa niya sa Biblia. Hindi mo makikita ang Diyos sa cellphone kapag ang pinikikita, ang tinitinam dyan, mga games, at mga TikTok lang at kung ano naman. Bible ang iyong basahin para makita mo ang beauty ni Jesus Christ. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible na may week na ito, Bible? Book of Matthew tayo. Sino nakatapos na ng Book of Matthew? May exam po tayo, announcement na second Sunday ng February. Sino gustong i-beat ang ating champion, Ninang Babes? Age 76. 76 na ba, Ninang Babes? Nag-top nung nakaraan. Sino second place nung nakaraan? Ernie, no? Ernie? 75. Yung score, hindi yung age. Ang kalaban natin, 76 na. Sinong gustong mananalo ng first prize? Second Sunday. Okay. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, ganito yan. Pag kinocontemplate mo siya, nakabokus ko sa Kanya, yun ibig sabihin ng beholding. Hindi glancing. Pag nag-behold ka sa Panginoon, lumalalim ang tingin mo sa Kanya, gumaganda ng gumaganda.
Palapit ka na palapit sa Kanya, nagiging close ang relationship mo through the Word, through meditation, through quiet time. Balik po tayo doon. Yan po yung pinaka-the grandest na commandment sa Bible. And yet, the biggest problem of believers, they ignore, they don't care about meditation, they don't care about the Bible so much. Yan ang malaking problema, kaya hindi nagkakaroon ng kaganapan ang dapat na maganap sa buhay mong prosperity. I am a failure to you if you don't do that, because I've been shouting that to you. And if you don't do that, I'm a failure to you. And you are a failure too. You are not an answer to the prayer of Jesus Christ. You are a prostration. And you are misdirected because you do not know His will. Hello? I love whenever I see the word will in the Bible. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 7. I like this. Verse 4 muna pala. Verse 4. You know the will of God for you? Mga lalaki nandito, unang-una sa lahat, it's about being man, you know. 1 Thessalonians 4, verse 3. Verse 3. For this is the will of God. Hoy! Ito pala yung kalooban ng Diyos sa akin, ang aking kabanalan. And I will abstain from fornication, from pornography. Gusto mo ng kalooban ng Diyos? Kabanalan mo yun, linaw mo. Verse 7. Verse 7. Hindi na ba? For God had not called us unto uncleanness, but unto holiness. Tinawag ka ng Diyos para maging banal. Alam mo na kalooban ng Diyos eh? Pag hindi ka nagpapakabanal, prostrated naman ng Panginoon sa'yo. Prostrated ka rin sa buhay mo kasi tinawag ka niya para maging banal, hindi ka naman banal. Di ba? Nakuha niyo po yung will. Oops. Okay. Okay, so, pag sinabi natin na beholding the glory, ganito kasi yan mga kapatid, no? Sa psychology and science, kung ano yung exposure mo, kung saan ka beholden, yung lugar na beholden ka, nagaganap sa'yo. Okay? Kung saan ka naka-expose ang mata mo, ang isip mo lagi, na-adapt mo yun. Tandaan niyo po ito, lahat ng exposure mo may kinalaman sa pagkatao mo yan. May epekto, may impact, lahat ng bagay sa environment. Bahay na tinitiran mo, kulay ng damit mo, suot mong damit, may impact sa'yo. Pagka gulit-gulit ang damit mo, low ang damit mo, parang, damit ko hindi maganda, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Di ba? Pag medyo may sugat ka, marami kang problema sa mukha mo, gusto mong pagandahin kasi hindi ka confident sa sarili mo. Lahat ng bagay, lugar na pupuntahan mo, sasakyan mo, makakatabi mo sa upuan, lahat yan may epekto sa tao yan. Alam niyo ba yun? Lahat ng bagay may epekto, suot mo, lahat yan may epekto sa iyan. Yan po ay sa science. Okay? Mamaya explain ko yan, bandang dulo. May challenge ako dyan eh. Gusto ng Panginoon, ang iyong exposure at environment siya, para siya maging totoo sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin niya. Kasi, ang pinag-uusapan natin dito, ang success ay ang pagkakaroon ng katotohanan ni Kristo sa buhay natin eh. Eh hindi ka naman expose sa Kanya, para siya magiging totoo sa'yo. Ang madalas bin example dito, yung butike. Pag ang kulay ng dingding ay puti, anong kulay ng butike? Alam ang itim. Nakakita na ba kayo sa dingding na kulay itim, na kulay puti? Ang butike, brown? Makakita kayo ng butiking brown, pag ang ganyang dingding, brown din. Kung ano ang iyong environment, anong exposure mo, yung ka. Bakit ito gamit niyo? Parang napaka-bargas niya, parang napaka-barama niya. Pare, ba't ang ganyo kasi yan? Laki kasi sa squatter kasi yan. So yung ugali mo, na-adapt mo sa environment, tapos yung exposure mo eh. Ano ko yung point? So ang gusto ng Panginoon, i-behold mo siya, by implication, God is creating an environment. Okay, for three important things, ito yung pinaka-outline. The intention, kanina implication, intention. Ano ang intention ng Panginoon for beholding Him? Three things. Okay? Three things. Number one. That is the grandest design of Christ. Number one. Number two, the grandest design. Number three, the grandest delight.
Okay. Grandest ang ginamit kong word kasi ito yung pinaka-pick eh. Grandest design. Ang sarap po ng Christianity kasi naiintindihan natin ang design o ang plano ng Diyos. Sa mundo, sa buhay natin. Sa mga hindi nakakaunawa, walang alam sa Israel kung ano nangyayari doon. Ano ba ang kahihinatnan ng Israel? Ang sarap isipin tayo kung saan alam natin kung ano nangyayari sa Middle East. Bakit may Middle East? Bakit may Israel? Sino may-ari ng Israel? Hamas? Gazans? So alam natin ang kwento sa nagsimula ang Israel. Alam natin sa Bible. Ang sarap, di ba? Ang sarap ng buhay natin. Alam natin saan ang ending natin. Ang sarap sa Bible, tinuturo kung paano ka mag-aasawa. Sino dapat mapag-asawa? Anong gagawin mo sa pera mo? Tinuturo ng Biblia. Ang sarap mabuhay na may definite instruction ng Lord. O kung ngayon, ito yung instruction ng Panginoon. That you will behold His glory. For three important things. Number one, the design of God. What is the design of God? The grand design of God, balikan po natin ang Romans 8:28. The grand design. Okay. Anong sabi doon? Na tayo ay maging we know that all things, God is orchestrating all things, the good things and the bad things. Okay? For the good of them that love God. Those who love God. Hindi lang ng tao nagmamahal sa Diyos, pero yung mga tao nagmamahal sa Diyos, yung kanyang mga niligtas, lahat ng bagay gumagawa sa iyo. Okay? Doon sa mga tinawag ng Diyos, sa kanyang layunin, ano yung purpose? Ano yung design? What is the grand design of Jesus Christ? You know what? Verse 29. For whom He did foreknow, dati ka nang kilala, may plano ang Diyos sa iyo, tinalaga ka niya, He also did predestinate to what? What is the grand design here? Yan ang grand design ng Panginoon. Kaya tayo may church, nag-aaral tayo para maging kawangis tayo ni Kristo. What a frustration! If you are not growing in your Christian life, what a disappointment! Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka lumalago. Wow! Yun ang wow! Di ba? Nag-uusap kami ni Elmer na na-appreciate niya yung sharing namin. Kasi hindi ako ganun ka-bothered ng malaking grupo. Totoong samahan ako eh. Galing ako sa peking samahan sa sanglibutan, pagdating sa Christianity, pekean pa rin pala tayo dito. Sabi, huwag na tayo magpatuloy dito. Yun lang po ang nakakalungkot sa Christianity. Magkakasama lang tayo kasi nagpapatuloy tayo sa kabanalan. Pag hindi na po, magkakawatak-watak po tayo. What's the use? Kasi yan ang grand design ng Panginoon eh. Maging balon tayo eh. Kamukha ni Kristo eh. Hindi pa rin layo din. Ba't ka nandito? Anong purpose mo nandito ka? Hindi pala maging kawangis ni Kristo. Gusto mo pala maging kawangis ni Tom Cruise. Oh, may iba-iba usapan niya. Di ba? The grand design. You know why? God would like us to be Him here on earth. 1 John 4:17, tingnan natin yung grand design. Basahin natin po, sabay-sabay please. Your eyes here please. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. John 17:18, come on. John 17:18. Sabi ng Panginoon sa kanyang prayer kay the Father, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent you. Even so have I also sent them into the world. Maliwanag po ba yung mga verses na yan? Maliwanag ba, naintindihan niyo ba ito? So I think gusto ng Diyos maging ikaw si Kristo rito sa mundo. Kaya seryosohin mo yung verse na to. Okay?
Gusto ng Diyos, EJ, maging Kristo ka dito sa mundo. Okay? This message is very serious. We're talking about the will of God for your life. It's between heaven and hell. It's between prosperity and poverty. Do you want to become poor for life? Don't listen. Don't listen. The grand design of Jesus Christ, because He will go up to heaven, iiwanan niya tayo dito, gusto niya, maging ikaw ay siya dito sa lupa. Ang tawag sa atin ay body of Christ. Okay? Maraming references, hindi na natin bubuksan kasi hahaba ako na tayo ay ang katawan ni Kristo. Tayo ay tahanan ni Kristo. Nakatahan siya sa atin upang maging tayo ay maging siya. That is the grand design. Our prosperity is conformity with Jesus Christ because that is the grandest design why God created you and me. Kaya ang main business mo sa mundong ito ay hindi maging magpakadalubasan, negosyante, driver, o anumang bagay, even preacher. I want to be a great preacher, yes, but that's not the thing. To be like Christ in my character. To exercise the authority of Christ. To experience the prosperity of Christ materially as well. Amen? So yun po yung kompletong package po yan. Let's move on to point number 2. Ano yung intention niya? The grandest design is that you will become like Christ in your character. Okay? Number 2. Beholding the glory not only for His grandest desire, for His grandest design, but is for grandest desire. Tingnan po natin ha. Gusto ko makita niyo yung desire talaga ng Panginoon. At gusto po natin, makapture natin yung desire niya, desire mo din. Kapag nag-fit ang desire mo, desire niya, wow! Yun na po yung wow. Tingnan po natin sa Bible ang ilang verses. Pakita ko po sa inyo ha. Tingnan. Sa John 17:24, balikan po natin, yung kanyang grandest desire. Tingnan niyo ha. Father, I will, look at here. This is my will that whom thou hast given me be with me where I am. I want that where I am, my desire is that they may behold me. My desire, the very desire of my heart is to have bonding and fellowship with these people that you gave me. That is the grandest desire of Christ. I want you to be awakened the desire for Christ. Because that is His desire. Be an answer to His prayer. I am with you, Lord. Another verse, natin niya, pababa ako ha, verse 14. O verse 12 muna, chapter 12. Chapter 12. Chapter 12. Tingnan niyo ha, maging sa paglilingkod ha. Tingnan niyo ha. 12 verse 26. Yung word na I am. If any man serve me, let him follow me. Dapat sumusunod ka, dapat kasama kita. And where I am, there shall also my servant be. Nakita nyo? Where I am, if you want to serve me, follow me so that where I am, you will be there also. You will be there with me. I want us to be together always and forever. John 14, 1-3. Take note of the word, I am. Again. Let not your heart be troubled. Nagsasabi na po siya tungkol sa kanyang pag-alis. You believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you I go to prepare a place for you. Yan po ang pangako ng Panginoon, paghahanda mo. So that where I am. Verse 3. Ganyan. And if I go and prepare a place for you, basahin po natin. I will come again and receive you unto myself, that where I am, I want you to be there. Tatlong verses po yan. The grandest desire of Christ in creating you and in saving you.
is bonding fellowship. Kaya nga po 24/7 eh. Day and night, night and day. Ngayon. Desire. Okay? Point number 3. Dediretso ko na sa point number 3. The grandest for His... Kaya sinabi niyang, I will that they also whom you have given me be with me where I am, that they may behold my glory, not only for His great, grandest design, not only for the grandest desire, but for His grandest delight. Grandest delight. Ang kasiyahan ng Panginoon ay tayo, kaya gusto Kanya laging makasama. Kasi kung merong pinakakasiyahan ng Panginoon sa mundong ito, tayo. Hindi ang Amerikano, hindi ang mga British, hindi ang mga Chinese. Tayo! Alam niyo po bang Israel kung ba't mahal ng Panginoon? Kasi meron siyang covenant sa mga forefathers. Pero ang daming dilubyo pinagdaanan ng mga Jewish kasi they rejected Christ. They are not the grandest people. The grandest people in the eyes of God, which at the same time is His grandest delight, is who? Ano? Who is His grandest delight? Sino ang pinakakasiyahan ng Diyos dito sa mundong ibabaw? Sino? Jack, sino? Kilala mo sino? Kanino siya natutuwa? Of all the people on the planet Earth? Naniniwala ka bang masaya ang Diyos sa'yo? Ang problema kasi, hindi ka masaya sa sarili mo, kaya hindi mo kaya paniwalaan masaya ang Diyos sa'yo. Masaya ka ba sa sarili mo? Munik. Sigurado ka? Kung hindi mo kaya maging masaya sa sarili mo, hindi mo kaya paniwalaan masaya ang Diyos sa'yo. Of all the people on the planet Earth, the Christians, they are considered His bride. Not the Jewish. The bride of Christ. If a Jew is a born again, yes, kasama siya doon. If an American is a born again, yes, kasama siya doon. Nakasama ka ba doon sa kanyang grandest delight? Kung mayroong pinakamahalaga sa Diyos na tao na pinapahalagahan niya, tayo yun. Amen? Kaya kung tutuusin, mga kapatid, pakinggan niyo po ako mabuti. Walang insecure na Kristiyano. Tandaan niyo yung binanggit ko, yung poverty spirit, poverty mentality, CIA. Ano yung poverty spirit, CIA? Letter C, covetous. Mapag-imbot yung tao kasi yung utak niya, mahirap siya eh. Di ba? Ano yung letter I? Insecure. Ano? Insecure. Yung mga insecure. Nangaagaw ng lupa ng hindi kanila. Insecure yung mga yan. Ano yung A? Characteristic ng poor mentality. Poverty mentality. A? Anxiety. Laging nag-worry about the future. Anong kakainin? Anong daramdin? Lagi siyang takot baka mawalan. Kasi ang utak niya mahirap. Hindi totoo sa kanya ang Diyos eh. Kaya siya ay CIA. Sino dito member ng CIA? Sino dito? Ha? CIA. Covetous, insecure, anxious. Pero member po ako ng CIA, hindi ko yan. Member po ako ng CIA, matagal na eh. Hindi niyo po alam. Ngayon ko lang po pinagtatapos sa inyo. CIA ko ako. Ako ay bona fide member ng CIA. Christian in action. Sino member ng CIA dito? Pagkita sa kamay. Covetous, insecure. Okay, finally po tayo. Okay. Beholding His glory for His grandest design. Beholding His glory for His grandest design.
Beholding His glory for His grandest delight. Okay. Yung grandest design is His manifestation. Okay? Usong-uso ang word na manifestation. Manifest. Di ba? Pag may money, may feast. Kaya, manifest. Okay? Okay, ito na ako yan. No? Ito na yan. Ito na yung point ko gusto ko sabihin sa inyo. Gusto niyo ng prosperity? Behold His glory. Para maganap ang grandest design. Okay? Para ma-manifest ang grandest design. Mga kapatid, very important statement. Hindi natin concern unang-una sa lahat ang kanyang manifestation. Ang concern ng Panginoon, i-desire mo siya, i-meditate mo siya, para siya mag-manifest. Ang concern natin is to behold His glory. Kasi kung ano ang ating tinititigan at tinitingnan, yun ang nag-manifest. Okay. May I have your eyes in here now? Finally, mga kapatid. Let's go back. Meron akong kinuwento kaninang umaga o kanina sa aming devotion sa praise and worship team. Uulitin ko po sa inyo. The importance of beholding the glory. The importance of creating an environment. Okay? In 1979, merong group ng mga adults, merong nakasalamin, malabo ang mata, may nakakain, may mga may karamdaman ng iba. May arthritis, may rayuma. Sila po'y nilagay sa isang monasteryo, isang environment na kanilang dinesign ng environment na to throwback 20 years ago. Take note, this is an experiment conducted by a certain university in America. Group of adults placed in a certain environment, placed in a certain exposure for 2 weeks only. The exposure, they recreated the monastery into a 1959 background. Pinalitan ang lahat ng appliances, ng furnitures, 1959. Pati yung kalendaryo, 1959. Yung TV, 1959, baka black and white. Yung telepono, 1959. Lahat ng bagay doon, pang 1959. But that was 1979. Their mind was exposed and they were able to create the mindset that they were in the 1959. You know what? This experiment, this group of adults rejuvenated 20 years back. Nung lumabas sila after 2 weeks, yung salamin natanggal, yung nakaka-straight na yung body, nawala na yung mga karamdaman nila, sila yung na-revive ng 20 years back. That's how important is the exposure in the environment. Alam mo kung ba't ka ganyan? Yan kasi ang kinalakihan mo eh. Ngayon, kung lumaki ka sa environment ng Diyos, ano ka? Maka-Diyos ka. Ngayon, anong uri ba ng environment mo? Pwede ka magkaroon ng environment ni God by creating your own environment to behold the glory of God. Amen? Amen? Okay. Let me tell you David. Balikan natin sa Psalms 27, verse 4. Psalms 27, verse 4. Din yan. Si David ang nakatumbok ng pinag-uusapan nating beholding the glory in the Old Testament. Nakita niyo? Naintindihan niya ang grand design ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang kanyang desire, tumugma sa desire ng Diyos. Tingnan po ninyo. One thing have I desired of the Lord that will I seek after. Tingnan nyo. One thing have I desired that will I seek after. Iisa lang ang gusto ko, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty. All the days of my life, 24/7, I want to see God. I want to meditate upon God. I want to fellowship with God. I want to contemplate on God. Pero mayaman siya. Marami siyang pwedeng gawin. Mamasyal araw-araw. Ikot-ikot lang. Pero isa lang sinasabi niya, my earnest desire is to behold the glory of God. Okay? His delight to
to behold the beauty of the Lord. Kaya sinabi niya, Psalms 37 verse 4, tingnan niyo ito na ba yung punto niya? Delight thyself in the Lord, and He will manifest to you. He will give you the desires of your heart. Your main concern is to be delighted in God. Your main concern is to behold the glory of God. And His concern is to manifest His power, His character, His prosperity. That is the secret of prosperity. Okay? That is David. Finally, Psalms 17 verse 15. Tignan niyo si David ito yung pinaka-grand design sa kanyang buhay. Tignan niyo Psalm 17:15. Tignan po natin. Pakibasa po natin sabay-sabay, please. As for me, I will go in righteousness. Gusto kong magising na katulad mo. I will behold your face in righteousness. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in thy likeness. I wanna be just like you, Lord. As for me, ayun. So nakita nyo, aware si David sa grand design ng Panginoon sa kanyang buhay. Maging kamukha ni Jesus. Okay, final experiment. Malapit lang matapos, final experiment na ginanap. Meron isang scientist na nag-experiment sa laboratory. Okay? Alam niyo po ba yung Petri dish? Yung Petri dish ay lalagyan ng pag-experiment. Okay? Nilalagyan ng mga chemicals. Kumuha po siya ng mga cells ng tao, human cells. Iisang lugar yung human cells na pinagkunan. Pero kanyang pinag-iwahiwalay sa tatlong lalagyan. Petri dish. Yung Petri dish, isang certain nalalagyan, no? Kaya alam na alam ni Dennis yan sa laboratory. Ang naka-invento niya, nakapilito Petri Kaya Petri dish. Ginagamit sa laboratory for experiment. Nilagay po doon yung mga cells, mga human cells. Okay? Iba't ibang exposure. Pero yung isang klaseng cell. Yung isa, naging kamay. Yung isa, naging paa. Yung isa, naging fat. Pero yung isang klaseng cell. Bakit? Nag-react ang stem cell. Nag-react sa kanyang exposure kung saan siya naka-expose. Ang ating mga cells, nagre-react din ho yan kung ang exposure mo. Kaya kung matalino kang tao, you will be an answer to the prayer of Jesus Christ. I want you to behold my glory. Now, again, let's go back to the question. Let me go back to the question. Do we behold the glory of God? Kung hindi ho, sabihin nyo, Lord, gusto ko ngayon maging sagot na ako sa panalangin mo. Kasi kung hindi, you will continue to be a great prostration. And you are misdirected. Gusto po ba natin na tayo ay maging sagot sa panalangin ng Lord? Lord, gusto ko i-behold ang glory mo. I want to be fixated. I want to be focusing on your glory. I want to behold your glory. Gusto niyo po ba yun? Tayo po'y tumayo kung sino po may gusto. Yung pong ayaw, upo lang po kayo. One more story. Okay? One more story. Si Bill Gates, nung naging number 1 siya sa mundo, na pinakamayaman, may nagtanong sa kanya, Mr. Bill Gates, is there someone else richer than you are? Nagulat yung tao nung sagot ni Bill Gates, yes, there is someone richer than I am. Yan po yung background yun eh. Because when I was yet poor, not a penny on my pocket at that time,
I would like to read the newspaper but I have no money. But this newspaper boy gave me newspapers not only once but twice. Hindi ako nagbayad, binigay niya. Dahil gusto ko mabasa ng newspaper. 19 years past, naging billionaire si Bill Gates, the richest man in the world. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, I want you to find that newspaper boy 19 years ago. Bring him to me. And it took for his men 2 months to locate where is that newspaper boy. He is already a grown-up man. And when they met, Bill Gates asked the man, do you still remember me? Do you know me? Oh yes, nobody cannot recognize you. I know you, you're Mr. Bill Gates, the billionaire. Oh, it's good that you know me. Still remember what you did to me? Yeah. Now, I wanna repay you. Gusto kitang bayaran, gusto kitang suklian. Dahil sa kabutihan pinakita mo sa akin, binigyan mo ako ng newspaper 19 years ago. Ngayon, anong gusto mo bibigay ko sa'yo? Name it. Money, house, lot. Sabi ng newspaper boy, you cannot repay me. Because that time when I gave that newspaper to you, I was poor. Now you wanna give me something because you are rich? We can never be equal. Kaya sabi ni Bill Gates, this man is richer than I am. Ang gusto ko i-point out sa inyo, yung design ni Bill Gates na tumano ng utang loob, only for 2 newspapers. Gusto niyang tumano ng utang loob, nagpagod na hanapin na nabigyan ng 2 newspaper para lang siya makapagganti. Mabigyan niya ng gantimpala yung tao. May pakita niya ang kanyang utang na loob. Are you picking me up? Hey! Si Christ, hindi lang newspaper ang binigay sa'yo. Binigay ni Christ sa'yo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Nagsakripisyo siya para sa'yo. Tapos hindi mo ibibigay yung buhay mo sa kanya. Bill Gates, just for the 2 newspapers, gustong tumanaw ng utang na loob. Naalala ko nung ako'y nasa college, niyayaya ako ng aking mga ka-roommates na kumain. Nakita nila siguro, naramdaman wala akong pagkain, wala akong pera. Sabi, mamaya na ako kakain. Mamaya umakyat yung isa, architect, Ruel Mallorca, estudyante pa lang arkitekto na ngayon. May dalang pagkain. Oh, I was so touched. Gusto ko siyang gantihan. Dahil lang sa meal ng lunchtime. Ngayon si Kristo nagbigay ng buhay sa akin, gusto ko siyang gantihan. Ibibigay ko yung buhay ko sa Kanya. Ang kapal ng mukha ko kung hindi. Anong kasalanan? Anong vision meron ka na hindi mo kaya igiba para kay Kristo? Ano? Meron? Shame on you. Ha? Pag hindi mo naiintindihan na si Kristo namatay sa'yo, hindi mo maiintindihan ang pag-alay ng buhay mo sa Kanya. Kaya petiks ang buhay mo. Wala. Ligwak. Kaya ang taong nakaunawa ng kamatayan ni Kristo, I will behold His glory. The glorious Jesus Christ, I will behold Him all the days of my life. I want to be like Him. I want to be like Him. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa hapong ito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat na may Jesus na nag-alay ng buhay sa amin. Nang matapos ka mag-alay ng buhay niyo sa aming Panginoon. Nabuhay ka maguli at iniligay niyo ang inyong sarili sa aming mga pagkatao upang maging kamukha kami ninyo mabuhay na masagana sa mundong ibabaw at hindi maging mga kawawa at pinagtatawanan ng tao. Gusto niyo, Panginoon, makita sa amin ang katotohanan niyo, makapangyarihan, banal at masaganang buhay. Kaya Lord, sa hapong ito, ako po ay nangangako sa inyo, nagtatalaga ng buhay ko. I will start beholding you more and more in my life.